Ako po'y lubos na nagpapasalamat dahil muli nabigyan na naman ako ng pagkakataong mag-share ng word ni Lord sa inyo. At sana po ay gabayan niya ako, maging kayo man magabayan at maipaliwanag ko ng maayos sa simpleng paraan ang mensahe ni Lord ngayon. At ang pag-uusapan natin ngayon ay ang tungkol sa an ever dying topic, which is love. Meron po akong gustong basahin sa inyo na nabasa ko din. Sandali lang po. Ito po. Isang araw, meron akong nabasang istorya about a man who was sent by his company to represent their company. He showed up late wearing the wrong badge and had no idea that what booth he was supposed to be standing. So lito yung tao. Hindi niya alam, hindi siya preparado kung anong gagawin niya. Nang tanungin siya ng mga tao, ang sabi niya, parang may gagawin po yata kami sa computer. Yun ang sagot niya. By the end of the day, his boss called and said, "You were supposed to represent God." The man replied, "I did not feel qualified to represent God." So the boss said, "You did not need to be qualified. You just needed to show up and represent the company." Kagaya rin po sa buhay nating mga Kristiyano. Nahihiya tayo or sabi natin, hindi ako qualified mag-share about Jesus Christ. Hindi natin kailangang maging magaling, hindi natin kailangang marami tayong Bible verses na alam, hindi natin kailangang miyembro tayo ng music team or whatever. Ang kailangan lang natin is maipakita ang Kristo sa ating buhay. Amen po. Tayo po'y manalangin. Lord God, salamat po sa pagkakabasa ng mensaheng ito, Panginoon, at sana po ay tumimo sa puso ng bawat isa, O Lord. Salamat din po sa pagkakataong binigay mo sa akin na makapag-share ng message ngayon, Panginoon. Kalugod-lugod po ito sa inyo, Panginoon. At sana po ang lahat ng aking sasabihin ay maitataas ang iyong pangalan. Mabibigyan ka ng papuri at parangal sa pangalan po ng iyong anak na si Jesus. Amen. Wala pa slide. Yan. Yan po ang topic natin ngayon. The law of love. Bago po ang lahat, meron po ba tayong bisita ngayon? Meron po? Yay, wala. Wala po. Meron? Wala. Okay. Alam nyo, masasabi nating ang tao ay hindi perpekto. Marami din tayong kakulangan. At dahil sa mga kakulangan yan, nagiging imposible na i-share natin o nagiging imposible sa atin ang magmahal ng kapwa. Amen po ba? Nagiging imposibleng mahalin natin ang ating kapitbahay ng tulad ng pagmamahal natin sa ating sarili. Marami din namang makagawa nito, subalit kakaunti ang sumusunod. Balikan po natin kung nasaan na tayo sa Romans, sa Book of Romans. At nasaan na tayo sa ating pang-araw-araw na pamumuhay. Para po sa kaalaman ng marami, ang 11 chapter po ng aklat na ito ay nakatuon sa saving work for us ni Jesus Christ. Ibig sabihin, para po sa ating lahat. At ang 12 chapter po hanggang 16 ay nakatuon sa saving grace ni Christ in us, kung saan makikita ito sa ating pamumuhay Kristiyano. Amen. Sa madaling sabi, ang Romans chapter 1 to 11 ay nagpapamalas ng pagmamahal ng Panginoon
sa pamamagitan ng magaganda ng ginawa niya para sa atin. At ang chapter 12 po hanggang chapter 16 ay nagpaparamdam sa atin ng pagmamahal ng Diyos habang nagmamahal tayo ng ating kapwa. Amen po ba? Ang topic po natin ngayong umaga na The Law of Love ay naglalaman ng tatlong mahalagang bagay upang lalo nating maintindihan ang tekstong ating babasahin. Okay. Romans 13, chapter 8, verse 13, verse 8 to 14. Owe no one anything except to love each other, for the one who loves another has fulfilled the law. For the commandments, you shall not commit adultery, you shall not murder, you shall not steal, you shall not covet, and any other commandment. We were summed up in this world, you shall love your neighbors as yourself. Amen. Salamat po sa pagkakabasa ng salita ng Diyos. Ang first point po natin, love never ends. Ito po yung pagmamahal na walang katapusan. Ang sabi po sa verse 8, owe no one anything except to love each other. For the one who loves another has fulfilled the law. Ang talata pong ito ay hindi lamang tumutukoy sa panghihiram o pangungutang. Ito ay tungkol din sa pagbabayad ng mga pagkakautang. Ang sabi nga ni Apostol Pablo, owe no one anything. Hindi po sinabi na Pablo na huwag mangutang o gumawa ng utang kapag nasa gitna ng pangangailangan. Ibig sabihin, in case of emergency, pwede naman po. Kung uutang man, dapat nating tandaan, limitado lang. Limitado na dapat nakabase sa ating kakayahang magbayad at ibig din sabihin nito na kung mangungutang ka, dapat ay matuto kang magbayad sa takdang oras. Amen po. Subalit, may isang uri ng utang na namumukod-tangi ang di nababayaran. Yan ay ang obligasyon to love one another. It is a debt that we can never fully satisfy. It is continually valid. That is why love never ends. Amen. Sabi nga ng iba, pay it forward. Igalang mo ang iyong kapwa at gumawa ka ng tama. No, yun yung pay it forward. Tulad ng mga langgam, halimbawa, kung mapapansin ninyo ang mga langgam kapag nagkakasalubong ay humahalik sa isa't isa. Di ba? Kahit na lihis na, hahabulin pa, di ba? Tatapat pa siya, haharap pa siya. Hindi maaring hindi siya hahalik sa isa't isa to show their love and honor to one another. Kaming mag-asawa, di man kami humahalik sa isa't isa kapag nagkakasalubong sa bahay, pero hindi nawawala ang daily dose of I love you. Yeah. Every day po yan, meron pa kaming I love you. Just to show our devotion to each other. Ngiti ng misis ko. Puntahan naman natin ang Romans 12:10. Sabi dito, love one another with brotherly affection. Outdo one another in showing honor. Thank you. In showing honor. This passage explained that loving and honor are linked together. Lagi pong magkasama. Lagi pong tandem yung honor and love. Na ang ibig sabihin na ang pagrespeto sa kapwa ay isang paraan ng pagmamahal. Hindi natin maikakaila na kapag nirespeto mo ang isang tao, bata man yan o matanda, may kalakip na pagmamahal. Amen. Correct me if I am wrong, my dear brothers and sisters.
When I say the key to every honoring is an act of loving, mga kapatid, tama bang mahalin o igalang ang isang tao ng walang pagmamahal? Tama rin bang igalang ang isang tao? Tama rin bang mahalin ang isang tao ng walang paggalang? Sorry po. Of course not. Hindi po tama yon. No man in his right mind will ever do that. Amen po? Kaya may paalala po, mga kapatid. Ngayon ay panahon ng pagbabayad ng buwis. Sino ang nagbabayad ng buwis? Ayan. Sino po? Amen. Amen. Ayan. Mga nagbabayad ng buwis. Ito po yung tinatawag nating tax month. Tax month. Tama lang na isaalang-alang ang mahalagang panuntunan nang sa gayon maipadama ang respeto at pagmamahal sa ating kapwa. Amen. Una, may utang po ba tayo sa BIR? Dapat, gaya ng amilyar, income tax, at marami pang iba. Kung mayroon man, huwag po tayong magsulat ng tseke. Tandaan po natin. Huwag po tayong magsulat ng tseke na may pag-aalinlangan o may spirit of hesitation. Write a check with love. Laging with love. Bakit? Dahil na-enjoy pa natin ang mga hanap buhay natin. We still enjoy the bounty of our jobs. Gusto nyo bang magbayad ng buwis religiously because you have a job? Or not paying BIR for not having a job? Mamili po kayo. Gusto nyo bang nakakabayad kayo o nawawalan kayo ng trabaho? Hindi naman kayo pinipilit ng gobyernong magbayad eh. Ang sinasabi lang po, obligasyon. Dito po sa pagkakataong ito, maipapakita natin yung obligasyon natin sa kapwa. Sasabihin nyo, sa gobyerno lang naman pupunta yan, ibubulsa lang yan. Tama po, pero hindi naman po lahat eh. Di ba? As long as you do your part well, wala kang problema. Bahala na si Lord ang humusga sa kanila. Amen po ba? Di ba? Maaari, naririnig nyo yung sikat na flood control. Wala tayong magagawa doon. Bahala na yung mga authorities doon na mag-address ng problema na yun. No? As long as you are doing your job well. Pangalawa, may mortgage payment ka ba na due today? Gaya ng bayad sa bahay, gaya ng bayad sa kuryente, gaya ng hulog sa kotse. Huwag basta susulat ng tseke dahil obligasyon mong magbayad. Write a check with love. Again, write a check with love. Dahil ang bahay na tinitiran mo at ang coaching dinadrive mo ay blessing of convenience from God. Amen. Sino po may mga kotse? Sino po nagdadrive ng kotse? Amen po. Mahalin po ninyo yon. Dahil blessing of convenience po yan. Kung saan ay enjoy mo ang buong pamilya mo ang comfort na tinatamasa mo ngayon. Amen. Remember, let every obligation be fulfilled with an act of love. Ang bawat pagbabayad ng ating mga utang at obligasyon ay maging ekspresyon ng ating pagmamahal at pagrespeto sa Panginoon. So every time you pay your obligation to the government or to whoever you owe something, ipinaparamdam ninyo ang pagmamahal sa Panginoon. Tandaan po natin yan. Lahat ng obligasyon na hinaharap natin ng tama, nakikita yan ng Panginoon. Amen. Yes, obligation to love one another has no end. Habang ang mga pagkakautang gaya ng taxes, mortgage, loan, and all other kinds of material debt can be paid in full, the debt of love is an unlimited debt na kung saan hindi natin kailan mababayaran ng buo. Ang utang ng pagmamahal ay walang katapusan. Gaano man karami ang pagbabayad na gawin mo,
no matter how hard we try, no matter how hard we pray, no matter how hard we do the things to pay this obligation, love is endless. Ang nananatiling utang, magpakailanman. Amen po. Huwag tayong maging bitter sa pagharap sa ating mga obligasyon. Gawin natin itong light o magaan sa pagharap natin sa ating mga pagkakautang o pinagkakautangan. Alam nyo, isi-share ko sa inyo doon sa Lian, merong isang tao doon na nanghiram sa akin. Buwan na ang binibilang. Ang masakit, pag nagkakasalubong kami, lumilihis siya ng daan. At pinasasabi sa iba, nahihiya kasi ako. Tandaan nyo, kung meron man kayong pagkukulang o pagkakautang na hindi ninyo pa nababayaran, huwag nyong talikuran o iwasan yung taong inutangan nyo. Please. Ano ba naman yung simpleng, Brad, pasensya ka na. Talagang gipit eh. Masaya ka na noon. Masaya na ako doon. Ang masakit, hindi ako pinapansin kahit saan kami magkita. Nadaanan ko pa. Saan ang punta mo sa bayan? Tara na, sakay na. Hindi, meron akong kasabay. Iniintay ko nga. And then pagtingin ko sa rear view mirror, naglalakad na mag-isa. Nakita mo, di may kaipokritahan, di ba? So yun ang sinasabi ko eh. Di ba? Hindi masamang mangutang basta't kayang bayaran. At hindi rin masamang madelay sa pagbabayad basta meron kang alam na dahilan na po pwede mong sabihin yung valid reason mo. Tatanggapin yan ng pinagkakautangan mo. Amen po. Now, let me walk you to my second point. Love fulfills the law. Ang mga talatang 9 hanggang 11 ay nagsasabing huwag makiapid, huwag papatay, huwag magnanakaw, at marami pang iba. Ang mga utos na ito ay tumutugma sa isang utos at iyon ay love your neighbor as yourself. Dahil kung mahal mo ang iyong kapwa, di mo siya gagawan ng masama. Verse 9 to 10 boils down to one command, which is love your neighbor because you love them. And you will not going to hurt them. Hindi mo sila i-offend. Hindi mo sila pagmamalakihan. Amen po ba? At kung babalikan po natin yung Romans chapter 1 to 14, 1 verse 14, ang sabi ay ganito. Ang sabi ni Paul, I am a debtor to the Greeks and to the non-Greeks. I owe every man a debt. Ang katagang every man ay kumakatawan po sa atin, sa ating mga mananampalataya, at sa mga hindi mananampalataya. Nang tinuran po ni Paul na he owe every man the obligation to love, ikaw at ako, kayo at ako, bilang Kristiyano ay obligadong magmahal sa kapwa. Simple lang naman pong magmahal sa kapwa, hindi mo siya kailangang halikan o hakapin eh. Pakitaan mo lang siya na maganda. A simple hi, hello, or a simple good morning and good afternoon, nakakataba na po ng puso. At binibigyan mo siya ng dahilan na mag-stick sa iyo. Hindi kanya gagawa ng hindi magandang bagay. Excuse me. Ang mga katagang every man ay kumakatawan sa mga mananampalataya at hindi mananampalataya. Nang tinuran ni Paul na he owe everything a man, ikaw at ako ay mayroong obligasyon sa kapwa. Tandaan natin mga kapatid, ang pagmamahal ay ang katuparan ng kautusan. Ang sino mang nagmamahal sa kanyang kapitbahay, malayo man o malapit, katabi mo man sa opisina o hindi, dayuhan man o hindi, maputi man o hindi, ang kanyang balat, anumang kulay mayroon siya. Tandaan mo kapatid, kung mahal mo siya, di mo siya sasaktan.
Di mo kaiinggitan ang kanyang mga bagong sasakyan. Hindi mo rin kaiinggitan ang kanyang mga alahas. Hindi mo rin kaiinggatan kung ano ang mayroon siya. Dahil sa pagmamahal mo, di mo siya sasaktan o pipintasan man. Dahil sa love, lagi mong aalalahanin ang kanyang kapakanan. Sinong merong best friend dito? Dito sa mga bata marami. Siyempre dumadating yung minsan nagkakatampuhan. Pero wag niyong palalampasin na lubugan ng araw yung inyong tampuhan. Kailangan magkaroon kayo ng pagkakasundo. Biblical po yun. Amen. At doon po sa mga magbo-boyfriend, maggi-girlfriend, o doon sa mga naghahanda na nagpaplano na magkaroon na ng pamilya, tandaan po ninyo. Kung pipili po kayo ng boyfriend o ng mapapangasawa, ang piliin nyo ay yung may malaking pagmamalasakit, paggalang at pagmamahal sa kanilang magulang. Huwag po kayong pipili ng barumbado sa magulang. Huwag po kayong pipili ng suwail sa magulang. Dahil kapag po mabait ang isang tao sa magulang, asahan nyo, mamahalin kayo ng todo. Amen. Nakaka-relate po ba kayo? Yan. Totoo yun, naramdaman ko yun. Kaya napangasawa ko yung asawa ko. Dahil marunong siyang magmahal ng kanyang magulang. Kaya sana, ganun din ang magapanuntunan nyo. Si John, alam ko si John, love na love niya yung mami niya. Nakita ko yun nung ikasal siya. Kaya swerte ang kanyang napangasawa dahil si John ay mapagmahal na tao. Amen. God bless you. Sa kabilang dako naman, ang isang taong di marunong magmahal sa kapwa, walang hangad kundi ang kainggitan, lamangan, wasakin ang kanyang kapitbahay. Katulad niya isang gutom na leon na nag-aabang ng mabibiktima. Hindi nga masama ang mangutang at hindi rin masama ang mainggit. Basta wag ka lang mananakit. Gamitin mo ang inggit para marating mo ang iyong pangarap. No? Gawin mong goal yung inggit, nakakainggit yung kanyang bagong kotse. Goal mo yon na magkakotse ka. Kakainggit ang ganda ng girlfriend niya. Gawin mo rin yun na basehan para makakita ka rin ng mabait at mapagmahal na girlfriend. Huwag ninyong kainggitan kung naninilaw yung katawan ng tao dahil marami siyang alahas. Gawin mong goal, makakabili din ako niyan. Amen po ba? Yes, masaya sila. Mukhang nakaka-relate sila. Diba? Ang aklat ng unang Juan, chapter 3, verse 10, ay nagpayo kung paano mamuhay ng may relasyon sa Panginoon. At ang sabi doon ganito, dito makikilala kung sino ang anak ng Diablo. Ang sino mang hindi gumagawa ng matuwid ay hindi umiibig sa kanyang kapatid at hindi anak ng Diyos. Ngayon, tanong, anak po ba tayo ng Diyos? Okay. So malinaw kung hindi ka anak ng Diyos, sino ang tatay mo? Sino ang tatay ng hindi anak ng Diyos? Diablo. Nakakalungkot isipin minsan, na kahit sa ilang mga simbahan, may mga kapatid o leader na nagiging katisuran sa bagong mananampalataya. Minsan, maririnig mo ang mga katagang, matuto kang dumistansya sa pastor na yan. Huwag kang masyadong nagdididikit sa pastor. So, imbes na ma-encourage mo yung bagong mananampalataya, itinataboy pa nila palayo sa Panginoon.
Nagkakaroon po ng second thought yung mga taong nakakarinig ng ganon at nag-U-turn. Ibig sabihin, pag na-U-turn, tumatalikod. No? Hayaan yung ibahagi ko sa inyo ang isang karanasang di ko malilimutan. When I was a young member of the church in Colorado, no? Tinatawag nila akong Pastor's Man Friday. Sa Tagalog, alalay ng pastor, tagabitbit ng pastor, chimoy ng pastor. Yun ang tawag ng congregation sa akin. Kasi hindi naman din nila ako masyadong kilala pa. Bago nga eh. May mga pagkakataon na tinatawag akong junior pastor. Hindi naman ako pastor. No? Kapalagay nyo ba may brotherly care din sa sitwasyon na yon? Tanungin ko kayo, may brotherly care ba sa sitwasyon ganon? Wala, di ba? Hindi na lang ako kumikibo at umaasa na darating din ang oras na lilipas din yung mga ganong accusation. No. Subalit sa paglipas ng mga araw, ganun pa rin ang biro nila sa akin. Ang lahat ng ito ay tinaas ko kay Lord at sinabi kong, Lord, kayo na po ang bahalang humipo sa kanila. At ang message ni Lord is panghawakan mo yung alam mo na hindi si pastor ang pinaglilingkuran mo, kundi ako. Amen po. Kaya yung sinasabi na, lagi naman nakadikit pastor, kay pastor yan kasi ganito. Hindi yun po tama. Kaya lang po dumidikit yung taong yung kay pastor dahil gusto niyang pagsilbihan ang man of God. Hindi talaga yung pastor ang pinagsisilbihan. Ang pinagsisilbihan ang Panginoon. Amen? Lagi nating tandaan, para sa hindi maka-offend, mag-iingat tayo sa ating mga pananalita. The Bible said in Colossians chapter 4, verse 5, let your speech always be gracious, seasoned with salt, so that you may know how to answer each person. So dapat po, ganon ang maging ugali natin. Ingatan po natin, piliin po natin yung mga choice of words bago po natin pawalan. Dahil ang salita, pag pinawalan mo, nandun na yun, nasabi mo na. Hindi po pwedeng, I should rather say, I'm sorry. Walang ganun eh. Kahit sabihin mo yun, nasabi mo na. Di ba? Piliin nating maganda ang bawat katagang mamumutawi sa ating mga labi. At kung wala naman tayong sasabihing maganda, mabuting wag na lang sabihin. Itikom na lang natin ang ating mga labi. Ang sabi nga sa Ingles, again, if you have nothing good to say, keep your mouth shut. Maniwala kayo sa hindi, mga kapatid, love can make a person good citizen. Pag naramdaman ng katabi mo na mahal mo siya, nagkakaroon niya ng conviction nagiging mabait. Dahil nagkakaroon siya ng pag-asa, ay may nagmamahal sa akin. Ay may kumakalinga sa akin. Ay may nagmamalasakit sa akin. So love is very powerful. Parang prayer yan. No? Hindi kailangan ng enforcing agency para maging maganda at mabuting mamamayan o maging mabuting mananambahan. Ibig sabihin, naging mabuting nilalang ang isang tao kapag ito'y natututong magmahal. Hindi lamang basta magmahal, kundi magmahal ng kapwa katulad ng pagmamahal ng Panginoon. Ano na nga yung unang dalawang punto natin? Love fulfills the law. Ngayon, dadako naman po tayo sa ikatlong punto. Huwag po kayong mag-alala, 16 na punto po ito. Ang pangatlong punto po ay love can be seen by others. Ito po, maganda rin. Ayon sa talatang 12 hanggang 14 ng ating teksto, ay nagsasabing namamaalam na ang gabi. Ayun, the night is far gone, the day is at hand. So then, let us cast off the works of darkness
and put on the armor of light. Tingnan natin ang halimbawang ito. Kung nagmamaneho ka sa expressway at ang iyong speed ay over 85 kilometers an hour at bigla kang pinaalalahanan ng katabi mo, may matinding kurbada sa unahan at nagtura ng ganito, ingat, may sharp curve ahead. Ang babalang ito ay nagpapahiwatig na may nakaabang panganib. Maaring ikamatay ng pasahero o ikasugat ng mga pasahero. Tatalima ka ba o babaliwalain mo ang paalalang ito? Dapat ba nating sundin o pakinggan ang paalalang ito? Amen. Sa mga talatang ito, nais ni Paul na paalalahanan tayo na malapit na ang pagbabalik ng Panginoon at walang nakakaalam kung kailan at plano. Kaya wag po tayong nakakasiguro at lagi po tayong makikinig sa babala ng iba. Papaano ba natin ipapamuhay ang Kristo? Ang tanong na ito ay hindi isang sekreto. Alam natin to, mga kapatid. Maaaring iba-ibang term lang ang ginagamit natin, pero malinaw sa atin kung papaano tayo mamumuhay ng nakay Kristo. Ito ay katulad ng isang aktor na nag-aaral ng kanyang parte sa pelikulang kanyang gagampanan. Pinag-aaralan niyang mabuti ang karakter ng kanyang gagampanan magmula sa pananalita, magmula sa aksyon hanggang sa pananamit. Dinuduplicate niya po ito. So, my dear brothers and sisters, may I ask you to please duplicate the character of our Lord Jesus Christ. Let us not forget that love is an effective way or effective tool to share Jesus Christ to the lost. Hindi mo kailangang magsalita. Pakita mo lang yung iyong ugali. Pakita mo lang kung paano ka magsalita. Pakita mo lang kung paano ka magmahal. That is enough to share God's love. Amen po? Kaya, let us all be men and women of Christ from head to foot. Huwag nating hayaang makapasok ang kaaway sa ating mga puso. Tumatag tayo sa ating pananampalataya. Let us not give the enemy a chance to try. Huwag natin siyang bigyan ng pagkakataong subukan tayo. At kapag nagawa natin yon, mga kapatid, lahat ng mga nasa paligid natin will see Jesus in us. Mararamdaman nila ang pagmamahal ng Panginoong Hesus sa pamamagitan natin. Mararamdaman nila ang concern ng Panginoon sa pamamagitan ng panalangin. Mararamdaman nila ang pakikiramay natin kung mayroon man silang kapighatiang dinadala. Amen. Makikita natin ang ating mga sarili na nasa tamang lugar, tamang oras at tamang tao na nagsasabi ng tamang bagay. At tuwing lilingon tayo sa ating likuran, makikita natin ang buhay na nais ng Panginoon para sa atin. Ang buhay na nagniningning sa gitna ng kadiliman at makasalanang henerasyon. Tandaan niyo, mga kapatid, ang paggalang sa kapwa, pagsunod sa utos ng Panginoon is a big plus in our Christian life. Malaking karagdagan po ito sa ating buhay. At sa pagtatapos po, mga kapatid, ang aral dito, mga kapatid, ay di lamang tungkol sa walang hanggang obligasyon na hindi kayang bayaran. Dinidisiplina rin po tayo na maging responsable sa ating mga bayarin. Let love be our attitude in all things that we are about to do. Palagi tayong maging ready na magbigay ng respeto at honor to whom respect and honor is due.
Love should not be part of our life. It should be all of our life. Amen. Therefore, love your neighbor. Ang pagmamahal sa kapwa ay katangian ng isang taong nagmamahal sa Panginoon. Let me challenge you with Matthew's message in chapter 22, verse 37 to 40. Plant this in your heart and nurture it every day. Read it and meditate it night and day. May it be deeply rooted in the soil of your heart. It says, Jesus, love the Lord your God with all your hearts and with all your soul and with all your mind. This is the first and greatest commandment. 39. And the second, love your neighbor as yourself. All the law and prophets hang on to these two commandments. Have a blessed day, my beloved. Tayo po ay mangyaring tumayo at Lord, we thank you for the message today. We thank you for your word that is being delivered today. May the words we heard be planted in our hearts, that they may bring good fruit in our lives. And this we pray in Jesus' name. Amen. Mangyari pong lagi nating tandaan na ilagay po natin sa ating puso ang ugali ng pagmamahal sa kapwa. Mahirap, lalo na kung ang mamahalin mo ay hindi lovable. But with the help of Christ, ang malasakit sa ating kapwa, ang pagpapahalaga sa ating kapwa, lalong-lalo na sa ating mga kapatid sa pananampalataya. Maging ehemplo po sana tayo ng kagandahang loob. Maging ehemplo po sana tayo ng pagmamahal sa kapwa. Maging daan po sana ito upang mapalawak at maitaas ang ating Panginoon. Maitaas ang kanyang kaharian. Siya ang maluwalhati at mapapurihan. Lord, salamat dahil sa pagkakataong kami ay natututong magmahal. Sa pagkakataong kami ay mayroong pagkakataong ganitong mga okasyon kung saan na i-share namin ang iyong magandang balita. Maraming salamat po sa paggamit niyo sa amin. At gayon din po, Panginoon, salamat sa mga naririto ngayon na inuna ka, Panginoon, sa araw na ito. Salamat po sa kanilang mga buhay at maging pagpapala din po sana sila sa iba. At marami po sanang mawin ng soul papunta sa iyong kaharian. Maraming salamat po, Lord. In Christ's name, Amen.